Alam mo, madalas pag sinabing simbahan, ang naiisip natin yung building lang or yung misa o service paglinggo, di ba? Oo, yun yung common na pagtingin. Pero paano kung yung local na simbahan mo, talagang idinisenyo pala para maging global force? Parang ang lalim nun. Ating tingnan tong mga sources mo tungkol dito. Sakto yan. Kasi yun talaga yung lumulutang na ideya eh. Ang local na simbahan mismo, yan ang nasa puso ng global plan ng Diyos. Ah, okay. Hindi lang yung mga kilalang misyonero, alam mo na, yung mga hero figures, kundi yung buong community, yung simbahan talaga, yun ang kanyang kiniling strategy para sa misyon. Interesting. Sige, himayin natin to. Unahin natin yung design sa Bible. Kasi tama ka, madalas kwento ng mga individuals ang focus natin. Oo, Pero kung titingnan daw sa gawa, halimbawa, parang iba. Ang local church daw ang parang mission control. ganda ng example mo dyan sa Gawa, yung simbahan sa Antioch, Gawa 13. Grabe yun. Hindi lang sila parang stopover or meeting place. Doon mismo inalagaan, tapos pinag-pray, tapos sila yung nag-commission kina Pablo at Bernabe. Importante to, hindi sila solo na umalis. Ah, hindi individual decision lang. Exactly. Representative sila ng buong community na nagtiwala at nagpadala sa kanila. Bale, ito yung blueprint sa Bible, ang misyon, galing at suportado ng lokal na church. Tapos ang ganda ng connect niyan sa idea ng church as katawan ni Kristo, no? Yung sa 1 Corinto 12. Oo, napaka-relevant yan. Kasi pinapakita doon kahit iba-iba yung gifts natin, may iba na pupunta talaga sa ibang bansa, may iba na mananalangin lang, may magbibigay ng pera, may magte-train. Lahat connected. Oo, lahat yun iisang katawan pa rin na kumikilos. At alam mo, ang ganda dito, walang tapon. Walang maliit na role. Bawat isa yung bang nagdadasal lang sa bahay, yung nagbibigay kahit konti, yung physically present doon, yung nagme-mentor, lahat critical. So, collective effort talaga. Collective talaga. Pati yung Great Commission sa Mateo 28, di ba? Hindi lang yun utos sa ilan. Sinasabi dito, collective mandate yun para sa buong simbahan. Sama-sama dapat aabutin ng lahat ng bansa. Gets. Pati yung word na ekklesia sa Greek, di ba? Called out ones. Tinawag palabas. Hindi lang parang magpakabanal sa loob ng 4 na sulok. Ah, para lumabas at umaabot din. O para bumalik at umabot sa mundo. Yun ang design. Okay, so yun yung biblical blueprint. Pero alam naman natin, sa history, parang hindi palaging ganyan yung eksaktong nangyari, no? Dati parang laging one-way yung misyon. Oo, tama yun. Yun yung naging model for a long, long time. Ang misyon madalas galing sa kanluran, Europe, North America, papunta sa ibang lugar. Okay. Siyempre, maraming mabuting naidulot yun, hindi natin dinedeny yun. Pero meron ding side effect, yung bang minsan nag-create ng dependency sa resources, sa leadership mula sa West. Parang hindi na-empower yung local leaders minsan. Medyo ganun. Hindi masyadong napalakas yung local capacity. Pero eto na, base sa sources mo, may malaking shift na nangyayari ngayon. Ano yung shift na yon? Nakaka-excite naman yan. Yung center ng Christianity, lumipat na. Nasa Global South na raw, Africa, Asia, Latin America. At hindi lang basta numero to Halimbawa, sa Africa daw, from 9 million Christians noong 1900, ngayon, grabe, mahigit 650 million na. Wow! Ang laki ng M-jump. Oo, at hindi lang sila lumalago. Ito pa, yung dating receiving churches, sila na ngayon yung nagpapadala ng misyonero, baliktad na. Talaga? So, parang yung dating nating iniisip na mission field, sila na yung sending force ngayon. Exactly. Mga bansa like South Korea, Nigeria, Brazil, malalakas na sending countries na rin yan. Ang implikasyon nito, kailangan na rin magbago yung mindset natin. Paano yun? Mula sa dating maybe dominance ng isa, papunta sa tunay na global partnership, kolaborasyon, reciprocal mission. Ano yung reciprocal mission? Ibig sabihin, lahat nagpapadala, lahat tumatanggap. Walang superior, walang inferior. Dapat bigyang lakas yung local leaders kasi sila yung expert sa sarili nilang kultura. Parang yung ginawa ni Pablo, di ba? Nag-establish siya ng churches na kayang tumayo sa sarili. Oo. Sustainable. Oo. Dito ngayon papasok yung contextualization. Teka,
Contextualization. Napag-usapan na natin to dati, pero pati explain ulit. Kasi baka isipin ng iba, delikado yan. Baka ma-compromise yung gospel. Magandang point yan. Hindi yun yung goal. Ayon sa sources, ang contextualization, bale ina-adapt mo yung pag-present ng gospel sa paraang maiintindihan at magiging meaningful sa isang kultura. Okay. Pero hindi isinasakripisyo yung core message. Importante yon. Ginagawa to para hindi magmukhang foreign or pilit yung message. Kasama rin dito yung holistic ministry. Holistic. Ibig sabihin buo. Oo, yung pagtugon hindi lang sa spiritual needs, kundi pati sa physical, social needs. Kasi yun mismo yung model ni Jesus, di ba? Sa Luke 4. Oo nga, no? Malinaw yon. Okay, so ito na. Paano natin to gagawin practically? Sa ating mga local church, ano ang takeaway para sa'yo na nakikinig ngayon? Una, at pinaka-basic siguro, hindi lang to para sa ilang super Christians or full-time missionaries. Bawat miyembro may role. Lahat talaga. Oo. Madalas isummarize yan as go, send, or support. Pwedeng ikaw yung pumunta mismo, go. Pwedeng ikaw yung magpapadala through financial support or resources, send. Okay. O pwede ka ring mag-support through prayer, encouragement, paggamit ng skills mo, support. Sabi sa Efesio 4, ang church ang lugar para ma-equip ang lahat para sa ministry. Bukod sa individual roles, ano pa ang kailangan ng church mismo? Importante yung pag-create ng missionary culture sa loob ng simbahan. Hindi ito basta nangyayari lang. Intentional dapat. Kailangan intentional. Sa pagtuturo, sa preaching, dapat laging naha-highlight yung puso ng Diyos para sa lahat ng bansa. Tapos, yung pag-mobilize ng prayer. Regular na pananalangin para sa mga misyonero, para sa unreached peoples. Gaya sa Antioch, di ba? Nag-fast and pray sila bago isugo sina Pablo. Oo nga, panalangin talaga. At syempre, yung resources. Tamang stewardship. Hindi lang pera to Ano yung tamang stewardship pagdating sa resources? Sa pera, ang challenge, yung bang gawing first fruits ang para sa misyon. Hindi yung tira-tira lang sa budget. Oh, ouch! Mahirap yon. Oo, pero naalala mo yung mga taga-Macedonia sa 2 Corinto 8. Grabe sila. Kahit sobrang hirap daw, nagbigay sila ng sobra-sobra pa para sa ibang believers. Nakaka-inspire yon. Tapos, sa tao naman yung human resources. Ang yaman ng church nasa mga tao, di ba? Iba't ibang skills, talents. Mga doktor, guro, business people, tech experts, artists. Lahat yan pwedeng magamit strategically for God's mission. Wow! Ang lawak pala talaga. So, kung ibubuo natin tong lahat based dito sa mga sources na pinag-usapan natin, ang pinaka-core message talaga, ang lokal na simbahan mo, yung community of believers kung saan ka bilong, yan ang itinalagang main strategy ng Diyos para sa kanyang global mission. Oo, hindi ito plan B. Ito talaga ang kanyang design. So, ang tanong ngayon para sa iyo na nakikinig, paano nito binabago ang tingin mo sa sarili mong simbahan? Hindi lang siya lugar na pinupuntahan mo kada linggo. Posible bang makita mo siya bilang isang launching pad para sa global impact? At nakikita mo ba yung sarili mo bilang active part ng collective effort na to kahit ano pa yung gift mo? At bilang panghuling hamon sa pag-iisip, iwan namin sa iyo tong tanong na to, galing din sa isang source mo. Kung sakali, hypothetical lang, kung sakaling yung lokal na simbahan mo na lang ang natitirang Christian community sa buong mundo, Grabe naman yan. Oyo, pero isipin mo, may kakayahan pa rin kaya itong ituloy ang pandaigdigang misyon ng Diyos? Malalim yan pero sulit pag-isipan.